Isa sa mga problema ng mga seaman ay ang kakulangan sa kaalaman pananalapi, kaya nagdesisyon ako na gumawa ng video patungkol dito. Saving money and achieving financial freedom as a seaman. Ang pag-ipon at pag-abot ng financial freedom bilang seafarer ay hindi madali, pero kung may disiplina, tamang ugali, at malinaw na layunin, possible ito. Narito ang simpleng step-by-step na gabay para sa mga seaman tulad mo. Hakbang 1. Alamin ang iyong dahilan, tanungin ang sarili, bakit ko gustong mag-ipon at maging malaya sa utang? Para sa pamilya, para sa negosyo balang araw, para maagang magretiro. Ang malinaw na dahilan ay magbibigay sa iyo ng motibasyon, lalo na kapag nahihirapan ka ng mag-ipon. Hakbang 2. Gumawa ng budget bawat kontrata. Alamin kung saan napupunta ang sweldo mo. Halimbawa, sweldo kada buwan, $1,200, kailangan mo gumamit ng mga tool na meron ka upang i-manage ang pera mo, halimbawa apps tulad ng Spendy, Mint o Excel. Hakbang 3, magtabi para sa emergency, mag-ipon ng sapat para sa 3-6 buwan na gastusin ng pamilya. Ilagay sa ibang bank account na walang lease card. Gamitin lang sa biglaang pangangailangan o habang walang kontrata. Hakbang 4, magkaroon ng 3 uri ng account, main account, sweldo at pang-araw-araw na gastos. Savings account, para sa ipon, dapat yung investment account, para palagin ang pera. Hakbang 5, mag-invest ng unti-unti at matalino, huwag lang mag-ipon, palagin mo rin ang pera mo, magsimula sa maliit. Pumili ng investment na naintindihan mo, halimbawa sa Pilipinas, Pag-ibig FI2, 5-7% kita. Tax-free, stock market, gamit Zero Financial, mutual funds, real estate, paupa o maliit na lupa. Iwasan ang mga scam o mabilisang yaman na alok. Hakbang 6, mag-aral tungkol sa pera. Basahin ang mga librong tulad ng The Richest Man in Babylon, I Will Teach You to Be Rich, Your Money or Your Life. Sundan ang mga financial coaches tulad ni Chinky Tan at Randall Chamson. Hakbang 7, iwasan ang karaniwang pagkakamali, pagpapadala ng sobra sa pamilya, mag-set ng limit, pautang sa kabaro o kaibigan, delikado, bili ng gadgets, at pasalubong palagi, pagkakautang sa mga di-importanteng bagay. Hakbang 8, magplano para sa pagre-retiro, mag-enroll sa RRA Flexi Fund, para sa off-us, mag-invest sa life insurance with investment, maghanda ng bahay o maliit na negosyo para sa pag-uwi. Hakbang 9, isama ang pamilya sa plano. Turuan ang pamilya tungkol sa budget, ipaliwanag na nag-ipon ka para sa kinabukasan, sanayin silang hindi umasa ng sobra sa sweldo mo. Panghuling paalala, mamuhay na parang seaman habang nasa barko lang, huwag sa bakasyon, laging tanungin, makakatulong ba ito sa kinabukasan ko? I-review ang pera bawat end of contract.